Alam nyo ba mga kadonatics na minsan na ding inalok si Tatay Digong ng Honorary Doctor of Laws ng University of the Philippines? Ay nako, pero anong ginawa ni Tatay Digong? Well mga kadonatics, basahin lang muna natin tong kay BBM, di ba? Alam naman natin to mga kadonatics, na binigyan siya ng degree mga kadonatics, Doctor of Laws. Hay, PBBM, now a Doctor of Laws, honoris causa. Well, mga kadonatics, okay? This is just a symbolic degree, mga kadonatics. You cannot use this as a title anyway. Nung inalok si Tatay Digong ng University of the Philippines, anong sabi niya? Panoorin mo muna natin itong balita, mga kadonatics. Ito. Sa kapapasok lamang na balita, hindi tatanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok na Doctor of Laws degree ng University of the Philippines Board of Regents. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi niya ugaling tumanggap ng public recognition at awards maski noong alkalde pa lang siya ng Davao City. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa security briefing para sa ASEAN Summit sa Tagbilaran, Bohol kaninang hapon. Kaya saludo tayo no? Ikaw at ako mga kadonatics, saludo tayo kay Tatay Digong. Kakaiba yung leadership niya mga kadonatics. While itong si Bangag Jr., napaka-opportunistic talaga. Ay, talagang mga kadonatics, hindi nagdalawang isip na tanggapin ito. Tatay Digong, nagsalita din pagkatapos nito mga kadonatics. Eto, panoorin lang natin ng mabilisan. I just want to work. I do not need the adulation. Sabi nga ni ma'am, sabi niya, you were right. I declined yung bigyan nila ako ng honoris causa. I don't need it. It has always been my policy, both as personal and official, that I do not accept awards or honor. That has always been my policy. As for it, in terms of my work, I've always said that I am paid to do it. So why should you receive me? Why should you give me so many awards? Bayad na ako. So wala nang, akin lang is yung tamang trabaho lang sana at maibigay talaga sa Pilipino yung pera nila. Nakakamiss ang isang Tatay Digong. Sobrang nakakamiss mga kadonatics. Ay grabe talaga. Kala natin na pausbong na talaga yung Pilipinas during his time, despite of pandemic. Pero sad to say, very unfortunate mga kadonatics ang nangyari natin sa atin ngayon. Kabaliktaran, grabe. Kinulong, kinidnap ng current administration si Tatay Digong. Ang minahal nating presidente mga kadonatics ay pinagmulupitan at wala tayong nagawa. Wala, di ba? Sobra. Grabe, nakakapanghinayang talaga. Kung pwede lang siya yung presidente forever mga kadonatics, hanggat kaya niya ay talagang alam natin na tatanggapin natin. Iba yung leadership niya Eto, he could have accepted that mga kadonatics. Pero nope, before pa pala sa Davao City bilang mayor, wala hindi niya tinatanggap talaga mga kadonatics. Kakaiba talaga siya. Pero mga kadonatics, may tinanggap pala si Tatay Digong as a sign of respect. Wow! Kanino? Saan? Anong school? Well, Moscow State Institute of International Relations mga kadonatics, MGIMO. Di basta-basta. Nung pumunta kasi si Tatay Digong sa Russia, alam naman natin, bumisita siya, di ba? Nakipag-meet siya, nakipagkita siya doon kay Putin. Ang nangyari, binigyan pala siya mga kadonatics ng degree doon. Ang taas ng tingin ng Russia mga kadonatics, Tatay Digong, kakaiba talaga. If I'm not mistaken, first ever president from the Philippines, mga kadonatics, na ginawaran ng ganitong degree. I could be mistaken, but kakaiba yung relationship ni Vladimir Putin at Tatay Digong. Unfortunately, that time, umabot lang ng 3 days lang ata si Tatay Digong mga kadonatics because of what happened in Marawi. Ay talagang kinanselan niya yung meeting with Putin at umuwi siya sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga sundalo mga kadonatics na lumalaban sa
Marawi that time. So, eto, panoorin natin yung video. Ay, nakakamangha talaga si Tatay Digong, kakaiba. President Rodrigo Duterte will be conferred an honorary doctorate by Moscow State Institute of International Relations. This is the first honorary doctorate Duterte will receive as Philippine president. The conferment will take place on the second day of his official visit to Russia. The institute, known as MGIMO, is Russia's premier school for international relations and is run by the Ministry of Foreign Affairs. Many other presidents and world leaders have been given an honorary doctorate by the school. These include former United Nations Secretary General Ban Ki-moon in 2010, former French President Nicolas Sarkozy in 2015, Lee Kuan Yew in 2005, and the Philippines' former President Fidel Ramos in 1997. A foreign affairs official said the president will talk about his administration's commitment to an independent foreign policy. Kakaiba talaga ang isang Tatay Digong. Wala tayong masabi, mga kadonatics. Kaya nga, love na love talaga siya ng mga Filipinos. Okay, not all. At least majority, mga kadonatics. At OFWs. Kakaiba ang isang Rodrigo Duterte. Yung kalidad niya, mga kadonatics, ay, yung klaseng leader na masasatisfy ka talaga. There were imperfections. But, you know what, mga kadonatics, no one is perfect. Pero makita mo kay Tatay Digong ang klaseng liderato at the same time as a father figure, mga kadonatics. Walang ganyan na presidente ang dumating sa Pilipinas. Tatay Digong, kakaiba. Kaya until now, mataas pa rin yung rating ni Tatay Digong. And sadly, may isang bangag na presidente ay kinidnap. Pinakidnap ang isang mahal na presidente natin. Anyway, panoorin natin, mga kadonatics, ang pagtanggap ni Tatay Digong ng isang honorary degree. Ito, dito sa Moscow, Russia. Ayan pa si Alan Peter Cayetano, Foreign Cabinet Secretary of Foreign Affairs. Wow, diploma. Sobrang ganda ng diploma na yan. Ayan. Ay, nako, nakakamiss. Nakaiyak. Sobrang nakakaiyak, mga kadonatics. Sakit sa puso, right? Na pagmasdan na ang minahal nating presidente ay very weak at nakakulong pa talaga. All he did was to give us the kind of leadership that we all wanted, mga kadonatics, for so long. And here comes kinidnap lang. Ay, nakapaghinayang talaga. And we did nothing. Anyway, comment down below, mga kadonatics, at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.